Welcome back sa ating channel. Ito na ang part 11 ng ating kwento tungkol sa isang lalaking gustong maghiganti sa minahal niyang babae. Sa nakaraang episode, nagpaalam na si Aki kay Masamune. Ituloy natin ang kwento. Sa school, nag-aalala na si Shuri kay Makabe dahil matagal na itong absent. Habang naglalaro ng baraha, pinag-uusapan ni Shuri ang posibleng dahilan kung bakit hindi pumapasok sa school si Makabe. Kinausap ni Futaba si Aki at tinanong kung may sakit si Makabe dahil matagal na itong absent. Sinabi ni Aki na wala siyang alam sa nangyayari kay Makabe dahil matagal na silang nag-break na labis na ikinagulat ng lahat. Nag-aalalang hinawakan ni Yoshino ang kamay ni Aki at sinabing hindi maaaring maghiwalay ang dalawa. Ngunit sinabi ni Aki na wala sa posisyon si Yoshino upang magdesisyon para sa kanya. Wala na ding sense para kay Aki na pag-usapan pa na lang lahat ang nangyari dahil wala na sila ni Makabe. Pagkatapos umalis ni Aki, sinabi ni Yoshino kina Futaba na pupuntahan niya si Makabe pagkatapos ng klase upang malaman kung ano ang nangyari. After school, magkakasamang pumunta si Yoshino sa bahay ni Makabe. Nag-doorbell si Yoshino ngunit walang sumasagot sa intercom. Patay din ang mga ilaw sa bahay ni Makabe at mukhang walang tao sa loob. Nag-alala si Shuri sa pasalubong nilang puding para kay Makabe nang biglang lumitaw si Chinatsu at mabilis na tumakbo patungo kay Shuri. Pinapasok ni Chinatsu sina Shuri sa loob ng bahay. Tuwang-tuwa si Chinatsu sa puding kaya naman natuwa din si Shuri. Napansin ni Fujinomiya ang mga nakakalat na pinggan at baso kaya tinanong nito kay Chinatsu kung ano ang nangyayari. Pumasok si Chinatsu sa loob ng kwarto ni Makabe at nakita nila ang nanay ni Makabe na umiiyak habang nakatakip ng comforter. Umiiyak ito dahil umalis si Makabe ng bahay, dala-dala ang lahat ng personal na gamit nito upang magpunta sa lolo nito sa kabundukan. Pinigilan naman ni Chinatsu si Makabe ngunit hindi ito nakinig sa kanila. Dahil dito, hindi mapalagay ang nanay ni Makabe kaya naman sobrang kalat na sa bahay. Hindi din daw nila makontak si Makabe kaya hindi nila alam ang nangyayari dito. Sa daan pa uwi, sinabi ni Shuri na mas mabuting hintayin nila ang pagbabalik ni Makabe. Nagpaalam si Shuri at nagpatuloy sa paglalakad sina Fujinomiya, Futaba at Yoshino. Sinabi ni Fujinomiya na nag-aalala siya para kay Makabe, ngunit hindi na napigilan ni Yoshino ang kanyang sarili at kinompronta ang dalaga. Tinanong ni Yoshino si Fujinomiya kung totoo itong nag-aalala kay Makabe dahil mukhang lihim itong natutuwa sa nangyayari lalo na at break na sina Makabe at Aki. Sinisi ni Yoshino si Fujinomiya dahil sa mga sinabi nito kay Aki na naging dahilan kung bakit ito nakapag-break kay Makabe at dahil na rin sa pagpupumilit ni Fujinomiya na sumausaw sa relasyon ni Makabe at Aki. Sinampal ni Fujinomiya si Yoshino. Ibinalik ni Fujinomiya ang tanong kay Yoshino dahil mismo si Yoshino ay nagsisinungaling kay Makabe upang isalang-alang ang feelings ni Aki. Biglang sumingit si Aki sa usapan at pinatigil ang dalawa sa pag-aaway upang hindi sila makagambala sa mga tao. Pinakiusapan ni Aki si Futaba na ihatid si Fujinomiya pauwi habang niyaya naman niyang kausapin si Yoshino ng masinsinan. Sa kabundukan, makikita nagwawalis mag-isa si Makabe. Sinindihan ni Makabe ay nawalis niyang mga dahon at tinitigan ito. Alam niyang wala siyang maiisip na sagot sa lahat ng tanong na nasa isip niya, ngunit ayaw niya mag-isip at mag-alala sa lahat ng problema niya ngayon. Dumating ang lolo ni Makabe at tinanong kung chocolate ang nasa loob ng regalo dahil bawal itong magdala ng kahit anong junk food sa bundok. Nagsorry si Makabe sabay hagis ng chocolate sa apoy. Sa kabilang banda, nagsimulang mag-usap sina Aki at Yoshino ng masinsinan. Pinag-usapan nila ang lahat ng nangyari sa kanila mula pagkabata hanggang sa tumanda sila. Sinabi ni Aki na dahil sa sobrang pagdepende niya kay Yoshino, napilitan itong itago ang totoo nitong nararamdaman kay Makabe. Sinabi din ni Aki na kahit gustong sabihin ni Yoshino kay Makabe na may gusto siya dito ay hindi nito magawa dahil sa kanya. Pilit na itinatanggi naman ito ni Yoshino, ngunit pinigilan siya ni Aki sabay hingi ng sorry dito. Tinanong ni Aki si Yoshino kung may gusto ito kay Makabe at naiiyak na sumagot ang dalaga. Sinabi ni Yoshino na gusto lamang niya maging masaya si Aki, ngunit sumagot si Aki na siya lamang ang makakahanap ng kanyang pansariling kasiyahan at labas na si Yoshino dito. Pinagtapat ni Yoshino kay Aki na wala siyang intensyon na ma-inlove kay Makabe, ngunit habang nakakasama niya ang binata ay unti-unti siyang nahuhulog dito kaya naman umiiyak na nagsorry si Yoshino. Sinabi ni Aki na naiintindihan niya ang nararamdaman ni Yoshino kaya wala dapat itong ihingi ng tawad sa kanya.
Sinabi din ni Aki na kailangan ni Yoshino harapin ang totoo nitong nararamdaman at sabihin kay Makabe ang katotohanan. Sumunod si Yoshino kay Aki at mabilis na tumakbo papalayo upang hanapin si Makabe at magtapat dito. Sumigaw si Aki at sinabi kay Yoshino na sa susunod nilang pagkikita ay okay lang na tawagin siya nitong Aki sa halip na Aki-sama. Sa karaoke room, makikitang magkasama sina Futaba at Fujinomiya. Nagpasalamat si Fujinomiya kay Futaba dahil hindi siya nito pinabayaan. Sumagot si Futaba na nakaraoke ang sagot sa pagka-broken-hearted ni Fujinomiya. Sinabi din ni Futaba na maaaring may iba pang taong nakalaan para kay Fujinomiya at ang kailangan lang nitong gawin ay tumingin sa kanyang paligid. Nandyan naman din daw si Shuri para kay Fujinomiya. Nagsimula ulit kumanta ang dalawa upang tuluyang makalimutan ang kanilang mga problema. Sa kabilang banda, nasa train station si Yoshino upang ituloy ang plano niyang puntahan si Makabe. Habang nakasakay sa tren, iniisip ni Yoshino ang nararamdaman niya para kay Makabe. Hindi niya kasi akalain na titibok ang puso niya para kay Makabe at lalong hindi niya inakala na masasaktan din siya dahil dito. Sa kabundukan, niisip ni Makabe na manguha ng kahoy nang biglang maalala niya ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya upang magbago. Narealize ni Makabe na lahat ng paghihirap niya ay may saysay kahit na nalaman niya ang buong katotohanan sa nangyari sa kanila ni Aki noon. Maya-maya pa, biglang may kumalaskos sa paligid at nakita ni Makabe si Yoshino. Mabilis na tumakbo si Yoshino kay Makabe at niyakap ito. Binigyan din ito ni Yoshino ng isang surprise kiss. Makalipas ng ilang araw, makikitang nakabalik na si Makabe sa lungsod at kasalukuyan itong nagja-jogging. Sa mansyon ni Aki, nakabihi si Yoshino dahil may date ito, kaya naman nahihiyang umalis agad si Yoshino at nagsabing uuwi din siya ng maaga. Naiwan si Aki na kumakalam ang sikmura. Gutom na si Aki ngunit naisip niya na pwede naman siya magluto ng kanyang pagkain kaysa mag-utos sa iba. Nakita ni Aki ang pasalubong ni Yoshino mula sa kabundukan at naalala niya ang mga nangyari. Pinagalitan ni Aki si Yoshino dahil hindi man lang ito tumawag sa kanya kaya labis ang kanya naging pag-aalala dahil nawala ito ng buong isang araw. Natigilan naman si Aki na mapansin niya ang quote ni Yoshino dahil mukhang kay Makabe ito galing. Kumalma si Aki at nagsorry naman si Yoshino. Tinanong din ni Aki si Yoshino kung ano ang nangyari sa pagitan nila ni Makabe. Hindi naman sumagot si Yoshino kaya pinabayaan na lang ito ni Aki. Sinimulang kainin ni Aki ang pasalubong ni Yoshino at labis naman itong nasiyahan. Pagkatapos kumain, pinipilit ni Aki na kalimutan si Makabe dahil magkasintahan na daw si Makabe at Yoshino. Sa school, napag-alaman ni Futaba na nasa iisang section pa din silang tatlo. Biglang sumingit si Gaso sa usapan at sinabing kaklase din niya ang tatlo. Ibang-iba na ang itsura nito, lalo na ang pananamit nito dahil nakasuot na ito ng pambabaeng uniform. Nakita ni Shuri si Yoshino at sinabi dito na kaklase din nila ito. Hindi makatingin si Yoshino ng diretsyo kay Fujinomiya, ngunit nagsabi ang dalaga na kalimutan na lang nila ang lahat. Nagsorry naman si Yoshino. Sa kabilang banda, mangiyak-ngiyak si Aki dahil nakita niya na magkaklase sila ni Makabe at higit sa lahat, hindi niya kasama si Yoshino. Lumapit si Makabe kay Aki at mukhang excited ito na magkasama silang dalawa kaya naman namomroblema na si Aki. Nagsimula ang klase at nakaupo sa unahan ni Aki si Makabe. Biglang nagtanong si Makabe kay Aki kung alam nito ang sagot sa tanong sa libro at napipilitang tumango si Aki. Natuwa si Makabe at tiningnan kung ano ang sagot ni Aki na para bang wala man lang nangyari sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng klase, dumiretso agad si Aki sa storage room upang pakalmahin ang kanyang sarili. Pipilitin na lang daw niyang huwag tingnan si Makabe para na rin sa ikabubuti ni Yoshino. Nagsimulang kumain si Aki. Siya mismo ang gumawa ng mga onigiri kaya proud siya sa kanyang sarili dahil hindi na niya kailangan mag-utos pa kina Yoshino o kaya kay Makabe na ibili siya ng pagkain kagaya ng dati. Bigla namang dumating si Makabe, dala-dala ang isang plastic ng tinapay. Binigyan ni Makabe ng tinapay si Aki at tinanong ng dalaga kung ano ang problema nito at kung bakit siya nito sinusundan. Sasagot na sana si Makabe nang dumating si Yoshino at kumapit sa braso nito. Hinila nito si Makabe at naiwang mag-isa si Aki, nagigil na gigil dahil sobrang sweet ng dalawa sa harap niya. Nag-usap sina Makabe at Yoshino. Sinabi ni Yoshino na hindi pa tama ang timing ni Makabe kaya kailangan nito maghintay. Pagdating ng hapon, napadaan si Aki sa isang salon. Sa mansyon, nagulat si Yoshino sa bagong hairstyle ni Aki.
Maikli na ang buhok nito at lalo itong gumanda. Tinanong ni Yoshino kung ano ang nangyari at sumagot si Aki na nagpagupit siya dahil kailangan na niyang mag-move on. Bigla namang umiyak si Yoshino at sinabing mali ang akala ni Aki at gusto lamang niyang subukan ang dalaga. Pinapapunta din ni Yoshino si Aki sa school upang malaman ito ang buong katotohanan mula kay Makabe, ngunit hindi ito maintindihan ng dalaga. Tinulak na lang ni Yoshino si Aki palabas ng pinto kahit na masakit sa puso niya ang susunod na mangyayari. Sa isang flashback, binalikan ni Yoshino ang nangyari sa kanilang dalawa ni Makabe sa kabundukan. Na-realize ni Yoshino na totoo ang pagmamahal ni Makabe kay Aki, ngunit kinakailangan pa din niya sabihin kay Makabe ang kanyang tunay na nararamdaman. Sa school, hinanap ni Aki si Makabe ngunit ang nakita lamang niya ay isang sulat mula dito. Naglibot si Aki sa school at kahit saan siya tumingin ay naaalala niya si Makabe. Nakita ni Aki si Makabe at sinigawan ito na huwag gagalaw mula sa kinatatayuan nito. Hindi naman naintindihan ni Makabe si Aki at nagsimula din itong tumakbo. Nagkapalit ng pwesto ang dalawa at si Makabe naman ang sumigaw kay Aki. Nagsimula ulit tumakbo si Aki at mabuti na lamang at nasundan agad ito ni Makabe. Huhulihin na sana ni Makabe si Aki, ngunit pareho silang nawalan ng balanse at nahulog sa sahig. Sinabi ni Aki na hayaan na lang siya ni Makabe dahil ayaw niya makasagabal pa sa relasyon nito kay Yoshino. Sinabi ni Makabe na gusto niyang humingi ng tawad kay Aki. Sumagot si Aki na hindi kailangan ni Makabe humingi ng sorry dahil lang sa pakikipag-date nito kay Yoshino. Sinabi naman ni Makabe na hindi siya nakikipag-date kay Yoshino at lalong hindi niya ito girlfriend. Pinagtapat din ni Makabe na tinanong siya ni Yoshino, ngunit hindi siya pumayag. Sa flashback, makikita nagtapat ng pag-ibig si Yoshino kay Makabe. Nagpasalamat si Makabe kay Yoshino dahil sa nararamdaman nito sa kanya at dahil palaging nasa tabi niya ito. Ngunit, sinabi ni Makabe na hindi si Yoshino ang babaeng kailangan niyang sabihan ng kanyang tunay na nararamdaman. Na-realize ni Yoshino na si Aki ang babaeng tinutukoy ni Makabe at napangiti na lang din ito. Nagsimula mag-sorry si Makabe kay Aki sa lahat ng maling nagawa niya sa dalaga. Napansin din ni Makabe ang sulat na binigay niya kay Aki, ngunit hindi pa pala ito nababasa ng dalaga. Nahihiya si Makabe kay Aki dahil inakala niyang bukas pa mababasa ni Aki ang sulat niya. Binasa ni Aki ang sulat at nagulat siya sa laman nito. Please be my girlfriend ang nakasulat dito at nakasign ang pangalan ni Makabe. Nagkahiyaan ang dalawa at nagtanong ulit si Makabe kung gusto ni Aki na maging girlfriend niya. Tinanong ni Aki si Makabe kung seryoso ito sa kanya at kung totoong gusto siya nito. Hinawakan ni Makabe ang kamay ni Aki at sinabing si Aki lang ang babaeng matagal niya nang pinapangarap. Ang babaeng gusto niyang maabot simula pa noong mga bata sila. Alam ni Makabe na marami pa siyang pagkakamali na magagawa sa hinaharap, ngunit sigurado siya na kung si Aki ang nasa tabi niya, magiging maayos ang lahat. Nahihiyang sinagot ni Aki si Makabe at natuwa ang binata. Ngunit, tinanong ni Aki si Makabe kung kaya ba siya nitong halikan. Nagkatitigan ng dalawa at marahang pumikit si Aki, isang signal na pwede siyang halikan ni Makabe. Natuloy ang napaka-intimate na halik ng dalawa. Makalipas ang ilang buwan, sa gabi ng school festival, sinindihan ang bonfire upang simulan ang tradisyonal na sayawan sa pagitan ng mga babae at lalaking estudyante. Nanonood mula sa bintana sina Futaba, Shuri at Gaso, samantalang magkasama sina Fujinomiya at Yoshino. Sa kabilang banda, magkahawak kamay sina Aki at Makabe, ngunit nag-aasaran ang dalawa dahil muntik nang maisayaw ni Gaso si Aki noon. Sinabi naman ni Makabe nang hindi niya papayagang mangyari ito kahit na masama ang pakiramdam niya noon para lamang maisayaw si Aki. Niyaya ni Makabe si Aki sumayaw at magkahawak kamay ulit ang dalawa. Maraming salamat sa panonood na ating recap. Abangan ang susunod na anime na ating ikukwento, kaya naman mag-like, share, comment at subscribe ka na para updated ka sa aming video uploads.